Tulad ng inaasahan, marami po ang umuwi sa kani-kanilang probinsya para makaboto nitong barangay elections. Pero nitong Lunes, October 25, may ilang pasahero po ang hindi na nakauwi ng buhay sa kanilang mga bahay. Dahil ang bus na kanilang sinasakyan na di umano'y nakipagkarera, nahulog sa bangin ng trahedya. 5:30 a.m., we receive a call from Star Tollway. Nag-ask sila ng assistance kasi merong nangyari na vehicular accident. So it is a bus and a jeepney. So pagdating namin doon sa scene, nakita namin yung bus, nahulog siya doon sa bangin. Then ang lalim niya siguro nasa mga 30 o more or less nasa 30 feet siya. Ang bus ay papuntang Batangas City from Manila. And then yung kasalubong yung jeep ay papuntang Calamba at magdadala ng isda. Nag-overtake nga po yung bus na allegedly po nakipagkarera doon sa kapwa bus na dahil dito po siguro sa distansya, sumabit nga, nagkaroon nga po ng collision doon sa kasalubong ng jeep. Kaya po nangyari yung aksidente. Lumalabas kasi na ang at fault nga dito ay yung driver ng bus. Kaya definitely yung driver ng bus ang makakasukat. Sa amin, ang mga driver, naandun yung pagsiseminar ng tinatawag na yung LTO o meron din kami sariling seminar. Doon ginagamit namin yung pagiging defensive. Ang alam ko lang talaga, dumating sa pagkakataon na nangyari yan ay aksidente. Walang may kagustuhan yan. From that position, lumalabas yung mga tao, yung mga wounded na tao dun sa bintana, dun sa nabasag na bintana. So, andun yung security and some bystanders, ina-assist nila yung mga pasahero na bumababa doon sa bus. Naka-receive na kami ng mga 14 casualties, 14 victims. Yung the rest, mga minor injury, nakauwi na yung iba. Meron na kaming na-confine na 4, kasama na yung driver. Meron siyang multiple minor facial injury, plus meron siyang hip dislocation. Nagpo-consider din kami ng head injury sa kanya. So, for further workup pa rin ng pasyente, tsaka for admission niya. Sa may likodan kasi ng driver, doon ako nakaupo kasi. Naramdaman ko lang yung parang umiikot na pagulong siya. Nagdilim yung paningin ko, wala na ako nakita. Tapos naramdaman ko na parang mabigat, may nakadagan sa akin. Ayun, pag-gising ko nung magliwanag, yung upuan na nga yung bakal, yung nakadagan sa akin. Naipit po yung paa niya, ang hita niya doon po sa likodan ng driver. Yun po yung first na talagang tumambad agad. Kasi kailangan siya po muna yung may extricate natin bago natin may extricate yung iba. Kasi siya yung unang-una na sabi natin siya yung nakaharang dun sa dadaanan. Sa parte ng jeep ay yung driver lamang ang nasaktan na hindi naman masyado siyang parang outpatient siya. Labas na, so hindi na natin malocate ngayon kung nasan yung driver ng jeep. Mas mabuti kung siya magre-report para mas makakalinaw sa investigasyon ginagawa ng kapulisan. Nakita namin dun sa loob ng bus na meron pang 6 na mga tao na naipit. Kaya marami silang injury. Mostly, ang naging injury ng mga pasyente natin is sa ulo. Kasi kung nangyari yung aksidente na yon, maaaring tulog yung mga pasahero.
Yung pinaka-worst na situation is yung conductor, which is talagang naipit siya totally. Pakahap ng katawan niya, nasa labas na ng bus, then yung upper body niya, hindi mo talaga makikita. Na-declare na patay, tapos dinadala pa nila sa ospital kasi tinitingnan kung may magagawa pa. And then after ngayon sa ospital, sila na yung nagde-decide kung saan punerarya dadalhin. Ibinaba siya po dun sa talagang ginapitan ko. Hindi ko kayang matanggap na ganun nga nangyari sa kanya. Naman ang mga anak ko. Responsibilidad yan ng aming kumpanya na lahat-lahat ng nasaktan, lahat na namatayan, ay handa po kaming tumulong ng kapag-ugnayan o gawin lahat yung magagawa. Siguro masatisfied lang nila yung mga nagastos o kung ano mang pagkasunduan nila, amicable settlement between the two parties involved, hindi rin masasampahan ng kaso kung hindi sila magpapile ng formal complaint. Sa mga commuters, kung saan nandun sila sa mga pagkakataon na nafe-feel nila o sa tingin nila is wala na sa control yung bus, mas maganda yung head nila is i-position nila protected ng kamay, i-position nila near doon sa seat na nasa unahan nila. Huwag na silang magtangkang tumayo or huwag na silang magtangkang tumakbo palayo dun sa kinauupuan nila kasi pag nabutan sila nung direct contact nung bus or nung sinasakyan nila, pwede silang tumilapon at pwede pa silang magkaroon ng mas matindi na injury. Yung na-aksidenteng bus natanggal na sa location ng accident, dinala na rito sa holding area based din sa instruction ng police na nag-imbestiga ron sa accident. In the near future, I'm putting up more signages. Siguro mga 100 yung idadagdag kong informative signages para makatulong siguro to serve as deterrent lang siguro, information campaign. In this area, huwag kayo mag-overtake. Ayon sa tala ng Philippine National Red Cross Batangas Chapter, 5 ang namatay sa naturang aksidente at 23 naman ang nasugatan. Payo ng mga rescuers, maging alerto sa mahabang biyahe sa mga probinsya, lalo na ngayong panahon ng undas. Kung mapapansing inaantok na ang inyong driver o mabilis na ang kanyang pagpapatakbo, huwag mag-atubiling pag-ukulan ng pansin para makaiwas sa aksidente. Pero ano po yung sakit na nararamdaman niyo po? Pumupusok po ba? Nadadaganan? Parang sinaksa. Possible na magkaroon siya ng heart attack. Kaya immediate transport na po yung